Mga angkop na ekspresyon sa pagpapaliwanag, paghahambing at pagbibigay opinyon. Filipino 9. Inaasahan. Sa pag-aaral ng ASLEM na ito, inaasahang may sagawa mo ang mga sumusunod. A. Nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapaliwanag, paghahambing, pagbibigay opinyon. B. Nasusuri ang pinanood na dulang panteatro na naka-video clip batay sa pamantayan. Unang pagsubok. Bago ka mag-umpisa ng aralin, isagawa mo muna ang gawain. A. Tukuyin kung paano ginamit ang mga salita o pahayag na may salungguhit. Tukuyin kung ito ay nagpapaliwanag, naghahambing o nagbibigay opinyon. Alam mo ba, Jane, na magla-lockdown na naman? Oo nga daw, kaya naman ginawa yon para mapababa ang bilang na nagkakasakit. Pero sa palagay ko, marami na naman sa mga Pilipino magtitigil sa trabaho. Ganun naman talaga wala naman tayong magagawa kung hindi sumunod. Sa bagay, mas maigi na ang mag-lockdown kaysa naman magpatuloy sa paglabas ang mga tao at tumaas ang tinatamaan ng sakit. Totoo yan, lalo na't maraming variant ng virus ang natagpuan na sa Pilipinas. Ang lahat din naman ng nararanasan natin ngayon ay bunga ng pagiging pabaya at mapangabuso nating mga tao. Tama ka dyan. Balik tanaw. Bago ka magpatuloy, balik-aralan mo ang kasanayang natutuhan sa nakaraang aralin. Balikan ito gamit ang gawain sa ibaba. A. Itala sa ibaba ang tungkulin o gampanin ng isang ina at anak sa loob ng pamilya. B. Kung susuriin, nagawa bang isakatuparan ng mga tauhan sa Noli Me Tangere ang kanilang tungkulin sa pamilya? Bigyang pansin ang mga nakatalang karakter sa ibaba. Paliwanag kung naisakatuparan ng mga ito ang kanilang tungkulin sa isa't isa. Ano ba ang kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin? Isa-isahin. Pagpapakilala ng aralin. May iba't ibang paraan ng pagpapahayag na ginagamit sa araw-araw na pakikipag-usap sa ibang tao. Ito ay isang paraan ng pagsisiwalat ng ating nadarama, saloobin, paniniwala, opinyon at iba pa. Sa pagbuo ng mga pangungusap, mayroong mga ekspresyong ginagamit tayo upang higit na mapalitaw o may pakita ang layo ng ating pahayag. Ilan sa mga ito ay ang pagpapaliwanag, paghahambing at pagbibigay opinyon. Pagpapaliwanag. Ang pagpapaliwanag ay ang pagpapahayag ng dahilan ng isang kilos o paniniwala upang mapagyang linaw ang isang paksa o issue. Maaaring gamitin sa pagpapaliwanag ang mga hudyat ng sanhi at bunga. Alam mo ba yung nangyari bandang Macdo, Commonwealth? Oo, nagkabarilan daw ang mga pulis at PDEA dahil sa kawalan ng maayos na komunikasyon. Kung mapapansin ang salitang may salungguhit sa usapan, ay hudyat na ginagamit sa pagpapahayag ng dahilan. Sa pamamagitan nito, may paliliwanag at nabibigyang linaw ang sanhi at bunga ng pangyayari. Ginagamit ang mga hudyat na dahil sa kadahilan ng sapagkat, kaya naman, bunga nito, bilang resulta, at sa pagpapaliwanag. Paghahambing. Ito ay ang paghahalin tulad o pagbibigay diin sa kalamangan o pagkakatulad ng dalawang inihahambing. Pansinin ang salitang sinalungguhitan sa ibabang larawan. Makikita ng gumamit ng mas, kaysa sa, at kaysa kay sa pagpapahayag na nagpapakita ng paghahambing. May dalawang uri ng paghahambing.
pahambing na magkatulad, at pahambing na di magkatulad. Alam mo bang mas masarap ang luto ng ina kaysa sa ama? Totoo yan. Mas masarap magluto si tatay kaysa kay nanay. Pahambing na magkatulad o patulad. Nagsasaad na magkatulad o magkapantay ang katangian ng pinaghahambing. Gumagamit ito ng mga panlaping tulad ng sing, sin, sim, magsing, kasing, o ng mga salitang kapwa pareho. Halimbawa, ang lawa ng Laguna at Ilog Pasig ay kapwa marumi na ngayon. Parehong maganda ang bulaklak ng rosas at santan. Pahambing na di magkatulad. Nagsasaad na di magkatulad o magkapantay ang katangian ng pinaghahambing. Mayroon itong dalawang uri, ang palamang at pasahol. A. Pahambing na palamang. May katangiang nakahihigit sa pinaghahambingan. Ginagamitan ito ng mga salitang higit, lalong, mas, at tinutulungan ng kaysa o kaysa kay. B. Pahambing na pasahol. Ginagamit ito kung maliit ang agwat ng katangian ng dalawang pinaghahambing. Ang mga hudyat na ginagamit sa pagpapahayag nito ay di gaano, di gasino, di masyado, at tinutulungan ng salitang kumpara, kaysa o kaysa kay. Halimbawa, di gaanong marumi ang lawa ng Laguna kaysa sa Ilog Pasig. Di masyadong maganda ang bulaklak ng santan kaysa sa rosas. Pagbibigay opinyon. Ito ay pagbibigay ng pansariling pananaw o palagay sa isang napapanahong issue. Ito ay mga pananaw na hindi maaaring mapatunayan kung tama o hindi. Ito ay bahagi ng pang-araw-araw sa buhay ng tao. Ang mga hudyat na ginagamit dito ay sa tingin ko, kung ako ang tatanungin, sa aking palagay, para sa akin, nararamdaman ko, at iba pa. Ano sa palagay mo? Tama ba ang ginawa niya? Sa tingin ko, wala namang masama sa pagsasabi ng totoo. Mapapansin mula sa halimbawang usapan ang paggamit ng sa tingin ko na siyang nagpalutang ng idea ng pagbibigay opinyon. Halimbawa, kung ako ang tatanungin, mas maganda ang panukala ng gobyerno na mag-lockdown para mabawasan ang bilang ng tinatamaan ng sakit na COVID-19. Gawain. A. Gamit ang link na nasa ibaba, panoorin at suriin ang mga ito at basahin ang nakatalang kabanata. Pumili lamang ng isang bahagi ng Noli Me Tangere na susuriin. Bigyang pansin ang gawain sa susunod na pahina. Pagsusuri sa Noli Me Tangere. Pagsusuri ng kwento. Bigyan ng maikling pagtalakay ang napanood at mahalagang tagpo nito. Pagsusuri ng tema. Napapanood ba o hindi ang pelikula? Bigyan ng pagpuna at kaugnayan sa lipunang kinabibilangan. Pagsusuri sa pamagat. Akma ba at makaagaw pansin ang pamagat ng pelikula? Patunayan. Pagsusuri sa tauhan. Ipakilala ang mga tauhan at ipakita ang mga katangian nito. Pagsusuri sa dialogo. Pumili ng 3 dialogong tumatak sa iyong isip batay sa napanood. Bigyan ito ng pagpapaliwanag. Pagsusuri sa musika. Ano ang masasabi mo sa mga musikang ginamit? Pagsusuri sa aral o mahalagang kaisipan. B. Gamit ang kaalamang natamo sa loob ng napanood o nabasa. Una nang angkop na ideya ang mga gawain. Gamit ang sariling pagpapahayag
Talakayin kung bakit hindi halintulad ni Dr. Jose P. Rizal sa sakit ng kanser ang sakit ng lipunan. Ipaliwanag ang iyong sagot. Ang tagumpay o kapiguan ng isang bansa ay nakasalalay sa paniniwala ng mga mamamayan na ang kapakanan ng sarili at kapakanan ng bansa ay hindi mapaghihiwalay. Ito ay linyang binitawan sa pinanood. Kung gayon, ano sa palagay mo ang nais nitong ipakahulugan? Ilahad ang iyong opinyon. Pag-alam sa mga natutuhan. Suriin ang iyong mga natutuhan sa tulong ng gawain sa ibaba. #watch and react. Panuto. Panoorin ang mga napapanahong issue ngayon gamit ang link na nasa ibaba. Bigyan ito ng angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng opinyon, pagpapaliwanag, at paghahambing. Pagpapaliwanag. Itala ang posibleng sanhi at bunga ng pangyayari. Pagbibigay opinyon. Ilahad ang inyong opinyon kaugnay ng paghahandang isinasagawa ng lokal na pamahalaan kaugnay ng pag-aalboruto ng Bulkang Taal. Paghahambing. Itala ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pangyayari sa napanood na video sa nangyari noong nakaraang taon. Pangwakas na pagsusulit. Ngayong naunawaan mo na ang aralin, oras na para sukatin ang iyong natutuhan. Tukuyin ang paraan sa pagpapahayag ng damdamin na ginamit sa mga pahayag sa ibaba. Sulat sapat lang ang letra ng iyong sagot. A. Pagpapaliwanag. B. Paghahambing. C. Pagbibigay ng opinyon. Number 1. Hindi napigil ni Ibarra ang kanyang sarili dahil sa narinig niyang ginawa sa bangkay ng kanyang ama. Number 2. Sa palagay ko, nabaliw si Sisa dahil sa kahirapan. Number 3. Ang buhay noon ay higit na mahirap kaysa sa buhay ngayon. 4. Nagtago si Basilio sapagkat labis ang takot niya sa mga gwardiya sibil. 5. Di hamak na mas makatwiran ang pahayag ni Ibarra kaysa kay Padre Damaso. 6. Bunga ng pagkawala ng kanyang mga anak, nabaliw si Sisa. 7. Sa tingin ko, tama si Rizal na ang sakit ng lipunan ay tulad ng cancer. 8. Kapwa makapangyarihan ang Cura at Alperes. 9. Sa palagay ko, tunay ang pagmamahal ni Maria Clara kay Ibarra. 10. Lalong mahalaga ang pag-ibig sa bayan kaysa ano paman. Muli, maraming salamat grade 9. Naway may natutuhan kayo.